Okay. Okay. Ayan. So ito yung ating topic. And then yan yung ating purpose. So lahat tayo may pain. Di ba? So understanding yung mga suffering ni Lord Jesus Christ, we will also understand kung ano yung mga dapat nating ipagpasalamat, di ba? Not only for the Lord, but every day na pinagkakaloob sa atin. So, we all experience suffering in life. Jesus endured pain on the cross, giving meaning and hope to our struggles, reminding us that His word resonate today. Buhay yung mga salita ng Lord hanggang ngayon. So, ano ba yung mga seven last word? At saka ano ba yung ibig sabihin niya sa ating panahon ngayon? Ayan. So, tatawagin natin si Brother Dondon. Okay, Brother Okay. Dondon. Okay. Dito, ang background nito ay si Jesus Christ ay napako na sa cross at hinihintay na lang na magkaroon ng final na bago siya mamatay. Pero may mga, kaya ano kaya importante ng seven last word na ito? Dito, first last word, one of the seven last word ni Jesus Christ, ang una dito ay, ano yung nakalagay? Father, forgive them for they don't know what they're doing. Nakasaad to sa Luke chapter 23 verse 34. Sa Tagalog nito ay, Ama, patawarin mo kami sila pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kapag meron dito, Lord, Ama, patawarin mo sila sa kanilang kasalanan, sa kanilang dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Bakit kaya ganito yung sinasabi dito ni Jesus? Bakit kaya na sa kabila ng pangyayari na nakahang si Jesus Christ sa cross, ng Kalbaryo, nagkaroon pa siya ng ganong klaseng ah, pananalita o kanyang, yun po yung namutawi sa kanyang labi to say the first last word of Jesus Christ na mapatawaran mo sila. Biro mo si Jesus titignan natin ano ba yung mga naranasan ni Jesus during ng suffering dito ni Jesus Christ. Kuya Lance, next slide tayo. Ano yung mga naranasan dito ni Jesus Christ? Oh, yan yung andito. Kasi kaya parang sinabi dito ni Jesus Christ na yung mga naranasan ni Jesus Christ dito ay ito Ano dito, na-experience niya yung betrayal. Siyempre, one of the 12 disciples na si Judas, binitray siya. Biro mo, for 3.5 years, kasama nila si Judas, binitray. Kumbaga, ang tawag natin sa ganitong term, pag-traidor or hindi, walang loyalty. Pangalawa, siyempre, pagkatapos ng betrayal, nagkaroon ng physical torture. Alam naman natin when we see the Passion of the Christ, di ba? We see how Jesus Christ was suffered during ng pagpapako, yung paglalatig o ng koronang tinik. At meron pa dito siya, naranasan siya ng abandonment. Iniwanan siya ng kanyang mga disciple for almost, ang dami niyang ginawang mga miracle. Pero, anong nangyari, inabandon pa rin siya. At tapos, meron pa dito psychological pain. Kumaga, yung mental torture. At tapos, kasama din yung physical exhaustion, yung pagiging puyat niya. Pangalawa, yung mga verbal abuse sa kanya. Yung psychological sa kanya, yung verbal abuse, lahat-lahat ng kung Diyos ka, dapat ganito ka. Kung iligtas mo yung sarili, at iligtas mo rin kami. Even yung isang magnanakaw doon, kumaga nilalait-lait siya. Kumaga, pero bakit, anong nangyari dito? Bakit sa kabila ng ganitong karanasan o naranasan ng ating Panginoon, nagkaroon pa rin siya ng desisyon na patawarin yung mga taong nagsasaad sa akin ng gano'n. Ito yung mga pain na to, yung apat na pain na to, or anim sa akin, hindi ko na nailagay yung verbally abuse. Pero, kasama, bakit lahat tayo dito, kumaga itong naranasan na ito, some way to one another, some way
some dito sa atin naranasan mo naman kayo rin. Naranasan mo na bang saktan o nasuntok? Naranasan mo na bang iwanan ka at parang lalo na yung panahon ng COVID, di ba? Yung na-isolate ka, para kang iliwad, para kang wala kang makausap. And then siyempre, yung psychological, hanggang kailan kaya itong mangyayari after na ito ng COVID? Yun yung nangyari. Pero sa kabila ng ganito pangyayari, bakit si Jesus pa rin ay he made a decision to forgive. Balik tayo sa slide natin, back tayo Kuya Lance, sa slide na to. Because of the because of the love of the Father. Yan. Kasi alam ni Jesus Christ na kaya siya namatay sa cross is to save the humanity. And then, sa kabila pa rin yun, nandoon pa rin yung pagmamahal ng Diyos sa Kanya. Despite of the pain na nangyari sa Kanya ng 6 na category na pain o 5 pain na nailagay ko dyan, because of God's love, He made a decision to forgive. Kaya yung mga taong hindi pa nakakapagpatawad at hindi kita malilimutan ng kita, hindi siya humingi ng tawad. Remember, yung mga nakasakit kay Jesus Christ, ay si mismo ang Panginoon mismo ang nagdesisyon na patawarin sila kahit di sila humingi ng tawad. Remember, ang pagpapatawad ay isang desisyon at hindi siya feeling. Hindi siya emotional. Pinatawad ko yun. Pero ang totoong tunay ng ebidensya ng pagpapatawad, the true evidence of forgiveness is you can pray for your enemy na i-bless yan ng Lord. Kasi kung tunay mong pinatawad ang taong nagkasala sa iyo, kasama dito yung sarili mo, yung sitwasyon at ng taong nakasakit sa iyo, intentionally man yan or not intentionally man yan na nasaktan ka, you made a decision to forgive, and then the genuine fruit of the forgiveness that you utter to this kind of person, kaya mong ipag-pray sila na pagpalain. Pag hindi mo kayang ipag-pray yung taong nagkasala sa iyo, ibig sabihin, hindi pa totally healed yung taong nagkasala sa iyo. Kaya yun, kung minsan may mga pain pa rin tayo nararamdaman pag naalala, ayoko pumunta dyan kasi naalala ko yung mga pain na yun. Kaya yan po ang ating first of the last word ni Jesus Christ, the 7 last words. Kaya Lord, I pray, enable us, Lord, to make a decision to forgive. Because Lord, through your suffering and despite of our iniquities and transgression, you made a decision to love us even though, Lord, we don't love you. And Lord, through you, O God, because we accepted you as a Lord and personal Savior, through your Holy Spirit, you enabling us to forgive. Because Lord, you are a very, very good example to made a decision to forgive. Even though kami mga nagkasala sa iyo, Lord, at ay hindi, Lord, humingi ng tawad. Gayon din, Lord, bigyan mo rin po kami ng kakayahan na magpatawad. At Lord, bigyan mo rin kami, Lord, ng capability na ipag-pray ang mga taong nagkasala sa amin, nakasakit sa amin, naka-operation. Kung ano man po yung naranasan amin na nagkaroon kami, Lord, ng emotional pain. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Kaya back tayo Kuya Lance. Amen. Thank you, Brother Don Don. Okay. All right. Praise God. Thank you, Brother Don Don. So, punta naman tayo sa second word, which is salvation. So, si Ate Glo. Yan ba si Ate Glo? Yes, Brother Lance. Yes po. Yeah, magandang hapon. Magandang hapon sa ating lahat. Ayan. So patuloy po tayo sa ating 7 last word of Jesus. So sa second word po tayo, which is salvation.
pag naririnig natin ang salvation, ano ba yung unang pumapasok sa isip natin? Anyone? Okay, voluntold ba ako? Anyone? Sino ba ang pag naririnig ninyo o nababasa natin ang word na salvation, ano yung unang pumapasok sa isip natin? Or ano ba ang ibig sabihin nito para sa akin? No one? O, sige. Si Okay. Jesus po. Jesus Si po. Jesus, oo. Si Jesus ang naaalala natin at alam natin, nababasa natin. Pagka nabasa natin salvation, kakaiba dito ay si Jesus Christ. So sa ating second word, salvation, ay itong 7 last word ay ginugunita o inaalala natin ang paghihirap ni Jesus, ang kanyang pagkapako sa krus at kanyang pagkamatay. At itong 7 last word na ito ay kahit every year na nating napapanood o palagi natin, every year nating ginugunita, no? Nakakadurog ng puso. Sabi ko nga parang feel na feel, no? Parang ako yung nandoon sa sitwasyon. Okay. So ano ba yung sinasabi dito sa second word ni Jesus? Diba? Sabi dito, kailipat ko yan. Sabi dito sa Luke 23 verse 43, truly I tell you today, you will be with me in paradise. Kanino ba niya sinasabi ito? Doon sa katabi niya na nakapako sa krus. Ito yung mga magnanakaw, no? Na on that moment ay talagang i-pronounce niya kay Jesus na si Jesus ay Diyos. Si Jesus ay tagapagligtas. At ano ang sagot ni Jesus? Truly I tell you, today you will be with me in paradise. Isasama na kita ngayon pa lang. Ang ganda, no? Kung sana lahat tayo ay ganito ang ating pananampalataya or paniniwala. Siguro lahat tayo truly saved na. But then, tingnan natin, in Luke chapter 23, sige, next verse, Brother Lance, thank you. In Luke 23 verse 43, Jesus offers immediate grace. Itong grace na to ay hindi ito nabibili, hindi ito nahihingi or natatagpuan kung saan lang. Ito ay kusang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Grace reminding us that no one is too broken to receive His love. Grace is a gift from God. No? Ito ay regalo. Pag sinabi mong regalo, ito ay libre. Pag sinabi mong regalo, unexpected. Pag nakaka-receive tayo ng regalo, ano nararamdaman natin? Ang sarap, no? Ang sarap ng pakiramdam, masaya. Tapos ang sarap ng ngiti, 'di ba? Minsan ang ngiti hanggang tenga, 'di ba? Sabi hanggang tenga daw yung ngiti. So ito yung grace na binibigay sa atin ng Panginoon. A grace from God, a divine favor and love. Hindi lamang siya isang gift na hiningi, hindi lamang siya gift na pinaghirapan para ito ay makamit mo, kundi ito ay may kaakibat na pagmamahal, isang pabor na banal at may natatanging pagmamahal. It also reminds us that we don't have to prove ourselves to be accepted because we are already known and chosen to receive the unconditional love of God. Diba? Pero paano natin matatanggap ang unconditional love of God? Paano natin matatanggap ang salvation? Kung tayo mismo, hindi naman natin ito alam kung paano at hindi natin alam kung paano, kung sino ang magkakaloob sa atin ito. Okay, next slide tayo. Thank you, Brother Lance. Salvation is the deliverance from sin. Ang salvation daw ay siya yung
aalis ng kasalanan sa atin. Salvation freed us from sin. So, ibig sabihin na natatanggal ang kasalanan na meron tayo. Bakit natatanggal ang kasalanan? Because of Adam and Eve. By the time we are born, kasama na natin ito. And death and the spiritual consequences. So, papayag ba kayo na hindi natin matanggap ang salvation? Salvation is a transformation. Para kang nag-makeover, para kang para kang nagpa Vicky Bello na from outside pinaganda ka, no? Pero ang pinag-uusapan natin dito is from inside. Our heart, our mind, and our soul. Total transformation. Rescue us from divine wrath and total complete restoration of our relationship with God. Ano tong divine wrath? Ito yung pagkawasak or yung ano to yung yung paghingi ng katarungan, di ba, no? Bisan yung justice, no? Hindi na natin kailangan pumunta pa sa mga abogado pag nagkasala ka. Because God will do it for us. Patatawarin tayo. Bibigyan tayo ng tunay na pagpapatawad. Dahil kaakibat nito ay pagmamahal. Total restoration. Complete total restoration of our relationship with God. Bakit kailangan natin ng total restoration sa ating relationship? Because when we commit sin, dati naman, no, nung nilikha ng Panginoon ang mundo, tayo yung special na nilikha ng Diyos. All is perfect. Done perfect with the image and likeness of God. But because of sin, because of Adam and Eve, nagkaroon ng gap, nagkaroon ng hadlang, nagkaroon ng puwang para hindi na natin maabot ang Panginoon, hindi niya na tayo maabot dahil sa kasalanan. But because of the unconditional love of God, hindi siya papayag na ang kanyang mga plano ay masira lang dahil sa kasalanan na nagawa ni Adan at Eva. At sino yung isinubo niya? Sino yung isinaalang-alang niya para sa atin? Si Jesus. Upang manumbalik ang magandang relasyon natin sa Panginoon. Salvation invites us to move from guilt to forgiveness. No? Yung kasalanan na babaguhin tayo pag tayo ay napatawad. From brokenness to healing. Yung pagkawasak, pagkasira, binuo muli tayo ng Panginoon. Kumbaga sa isang basag na baso, mahirap nang ibalik. But with God, total restoration. From brokenness to healing. Pride and humility, ayan yung mga mayayabang, mga mataas. No? Ipinagkaloob niya sa atin ang kababaang loob. Nagkaroon tayo ng kababaang loob. Yung pride, wala na, naiprito na yan. So, wala na sa puso natin ang pagmamalaki, pagmamayabang. Dahil never na ginawa yan ni Jesus. From fear to hope. Yung pagkatakot sa mga nangyayari sa atin, makaranas ka ng karamdaman, takot ka na, mamatay na ba ako? Diba? Pag ikaw ay nagkasala, mapupunta na ba ako sa impyerno? No? Merong palaging pag-asa. And we are called to respond with gratitude. Ibig sabihin, when we receive the salvation that Jesus gave us to be a new person, ano yung respond natin? We respond with gratitude, with faith, and with life that reflects
that same grace towards others. Makita sa atin na tayo ay, na si Kristo ay nasa buhay natin. Na si Kristo, siya ang nangunguna sa buhay natin. Siya ang nangunguna sa lahat ng ginagawa natin. At siya ang inuuna natin sa lahat ng ating mga plano, sa lahat ng ating mga decision making, at sa lahat ng ating una ang Panginoon sa buhay natin. And salvation, next slide, Brother Lance. Salvation and grace point to the same truth. Iisa ang tinutukoy nito, ang katotohanan. Ang katotohanan na ang pag-ibig ng Diyos ay ipinagkaloob sa atin ng libre, walang bayad, hindi na natin ito kailangang paghirapan. Hindi na natin ito kailangang bilhin pa kung saan-saan at hanapin kung saan-saan. At ang pag-ibig ng Diyos ay masusumpungan natin kung tayo ay magtitiwala at mananalig at maniniwala. Hindi na natin ito kailangang paghirapan. Because Jesus Christ died on the cross for us to gain eternal life. Ang nais lamang ng Diyos sa atin upang makamtan natin ang tunay na kaligtasan at ang grasya na masusumpungan at matatagpuan lamang natin sa ating Panginoong Hesus ay tanggapin natin siya bilang Lord and Savior ng ating. Wala na siyang hinihingi pang iba. At pag natanggap natin ito, huwag nating sarilinin. Ibahagi natin. Share it to others. Ito yung gustong ipagawa sa atin ng Jesus Christ, the Great Commission. Mababasa natin ito sa Matthew 28, verse 19 to 20. Ano sabi niya? Go and make disciples of all nations. At ano yung pangako niya sa verse 20? I will be with you until the very age. Kasama ninyo ako hanggang sa katapusan ng mundo. Imagine, no? Ano man ang gawin natin, magkasala ka man, magkamali ka man, inaway ka man ng kapitbahay mo, but still, God is faithful. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Pag nag-share ka ng Word of God, hindi ka man tanggapin, talikuran ka man, ipagsaran ka man ng pintuan, ginawa mo yung tungkulin mo. God will never leave you. God will never leave us. God will remain with us until the very age. At lahat tayo, I presume lahat tayo dito ay tinanggap na natin si Jesus bilang Lord and Savior ng ating. Maraming salamat po. And to God be the glory. So magpipray lang ako ng saglit. Loving Father, thank you very much for this beautiful day. Thank you very much that you remind us once again, every year, Lord God, you remind us of the cross. The cross that brings us salvation. The cross that gives us life. A complete healing of all the sins that we have done, Lord God. Maraming salamat po. At patuloy ka namin sasambahin, papupurihan, at pararangalan sa kabila ng mga subok na aming naranasan, Lord God. Kayo ang maitaas at kayo ang mabigyan ng pinakamataas na papuri at pagsamba. Ito ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord. Amen. Thank you po, Ate Glo. Very powerful reminder. Ayan, praise God. So, punta naman po tayo sa ating third. Si Brother Michael. Mike. Ay, take away mo, Sir Lance. Ha? Hindi ako naka-prepare. Take away na po. You can take over po. Okay, wait lang
Um, sige. Bro, picture muna tayo habang inaayos ko yung. Po sa mga pwedeng mag-open, open nyo na lang po yung camera. Okay, picture ko po. 1, 2, good. Okay na po, Sir Lance. Bro, praise God. Mag-share si Brother Michael ng kanyang PowerPoint. Hindi raw po siya nakapag-prepare. Okay lang bang Kaya lang. ko- pwede akong sumalo, Brother Lance? Kung sakali lang. Sige bro. Inano ko na rin ano yung ano. Pakibalik po ng slide doon sa kanyang part. Doon na lang po ako mag-focus. Update ko lang. Ano pa? Yung sa main slides niyo, Brother Lance. Yan bro. Okay. Okay lang, Brother Lance, Brother Michael. Sige po. Ako mag-share. Okay lang, brother. Thank you so much. Sige bro. Sige po. Ngayon po ay nasa pangatlong set of words ni Jesus Christ. Last 7 set of words. At nandun tayo sa pangatlo. At sinabi niya sa John chapter 19 verses 26 to 27 sa wikang Ingles. Woman, behold your son. At sinabi rin niya sa kanyang disciple kay John, behold your mother. So dito kung babasahin natin yung nasa screen, when Jesus saw his mother there and the disciple whom he loved standing nearby, ito nga po ang kanyang sinabi, woman, here is your son. At sa kanyang disciple na si John, here is your mother. At mula noon, from that time on, ang disciple at ang kanyang mother ay magkasama na sa iisang bubong. So ito po yung pwede natin makuha mula po doon sa ating pong binasa na third word ni Jesus bago po siya nalagutan ng hininga. Isipin natin na si Jesus Christ, even though siya po ay nasa cross, duguan, pagod, hirap na hirap, pero still ang kanyang focus, hindi ang kanyang sarili. Iniisip pa rin niya ang iba. Iniisip niya ang nanay niya, iniisip niya ang kanyang minamahal na alagad. Kaya nga po niya nasabi na, behold your mother, at sa kanyang disciple ay, behold your son.
tayo bilang mga PWDs, marami tayong limitasyon, marami po tayong mga naranasang kahirapan, marami tayong parang tawagin natin emotional na kabigatan na parang pwede natin masabi na wala na tayong magawa. Minsan pwede masabing walang silbi. Pero kung titingnan natin si Jesus, sa kabila ng kanyang pinakamatinding sakit na nararanasan during that time, ay nagawa pa rin niya magmalasakit sa iba. So meaning, ang ating limitasyon ay hindi hadlang para magmahal pa rin tayo ng iba o mag-care sa iba. Huwag tayo masyadong mag-focus sa ating mga sariling kabigatan, problema, pinapasan. Because the idea is, kaya pa rin natin maging mapagmamalasakit sa iba. Pwede pa rin nating isipin ng iba, even despite na mayroon tayong nararamdamang sakit sa ating katawan or limitasyon. Pwede ka mag-pray para sa pamilya mo, sa kaibigan mo. Di ba't napakalaking bagay na mag-pray tayo para sa iba? Para sa community, para sa PWD Fellowship. So ito ay parang pwede natin magawa even despite kahit totoong nahirapan tayo. Parang si Jesus Christ, hirap siya pero iniisip pa rin niya ang iba. Kahit po sa mga maliliit na bagay ay pwedeng maliit nga po sa iyo o sa ibang ginagawa natin. Pero sa harapan ng Diyos, as long na andun ang ating puso sa pagmalasakit, pagmamahal sa iba, sa kabila ng ating mga naranasan, malaking bagay po yung kay God. Si Jesus sa gitna ng kanyang misyon na sagipin or isave ang mundo, tayo, at ang kapalit nga po ay ang kanyang sakripisyo sa cross. Still during that time, iniisip pa rin niya sino ang mag-aalaga sa kanyang ina. Ganito rin ang pananaw ng Diyos sa atin. Iniisip ng God ang bawat maliliit na bagay na ginagawa natin para sa Kanya at para sa iba. Kahit limitado ang mobility natin, minsan hindi tayo marinig or hindi natin kayang iparinig yung nasa loob natin at medyo yung kakayahan natin ay parang kapos kulang na, pero pwede ka pa rin maging blessing sa iba. Basta isipin mo rin ang kalagayan ng iba. Kumbaga, iwasan natin maging self-centered. Pwede ko bang direktahin? Hindi ikaw, hindi ako, hindi tayo ang center of the universe. It's not all about you. In fact, sa ating kalagayan, is all about Jesus na supposed to be. So kung hindi tayo titingin sa sarili natin katulad ng ginawa ni Jesus, makikita mo may mga tao sa paligid na mas hirap ang kalagayan, mas kawawa ang sitwasyon kaysa sa atin. Baka mayroon tayong pwedeng ibigay na malasakit katulad ng ginawa ni Jesus nang siya ay nasa cross. Nakakaramdam tayo ng discouragement. Bakit ganito ang katawan ko? Bakit hindi ko nagagawa na yung dati? Pero tandaan natin, si Jesus, kahit nasa krus siya, may purpose pa rin siya. Hindi hadlang ang pain para maging blessing sa iba. Ang purpose niya habang siya ay nasa krus, siya ay naging anak ni Maria. Ibig sabihin, ang kanyang focus pa rin, ano pa rin ang kanyang magagawa kahit siya po ay nakapako na. Kaya kahit nasa wheelchair ka, kahit paralyzed ka, yung iba, or in pain ka katulad ko palagi, or may mga physical limitation tayo, pwede ka pa rin mag-love, mag-encourage, mag-share ng testimony at mag-pray para sa iba. May magagawa pa rin tayo, may purpose pa rin tayo. Basta ang ating iniisip ay hindi lang sarili natin, yung iba rin. So in closing po, sa third word ni Jesus, hindi lang tungkol kay Mary at John, ito ay paalala din sa atin, lalo na sa atin na may pinagdadaanan, ang tunay na pag-ibig ay hindi tumitigil kahit ikaw ay nasasaktan or nahihirapan. Pwede ka maging blessing kahit may limitasyon ka. Pwede kang mag-alaga sa ibang tao sa pamagitan ng iyong salita, ng iyong prayer at ng iyong pananampalataya. Tulad ni Jesus, hindi hadlang ang sakit o ang pagkapako niya
para magmahal pa rin siya, maipakita ang pagmamahal niya sa kanyang ina at sa kanyang disciple. Maging instrumento din tayo ng love na ito sa iba, even tayo po ay may mga disability. Ito po ang ating panalangin bilang panapos. Salamat po na kahit sa gitna ng aming sakit at limitasyon, O God, iniisip niyo pa rin ang iba at may purpose pa rin kami sa mundong ito. Tulungan mo po kaming magmahal at maging blessing sa iba kahit mahirap at may kahinaan kami. Palakasin mo po ang aming faith, patience at puso para maipakita ang iyong pagmamahal through us sa bawat araw. Tulungan niyo rin kami magmalasakit din sa iba katulad ng iyong ginawa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Back to you, Amen. Brother Thank you, Lance. Brother Angel. Praise God. Alright. Ayan. Punta naman tayo sa number 4 with Kuya Rinante. Kuya Rinante. Sige po, isang mapagpalang hapon po sa atin lahat. Dito po tayo, inaalala natin yung 7 last word of Jesus Christ sa cross. Napakaganda po nito dahil siguro hindi lang natin nabibigyan ng gaanong halaga ito. Pero ang layunin po nito ay isang pagpapala sa atin lahat. Even PWD ka o hindi, narinig ko nga po isang halimbawa kay Brother Bong sa akin. Paano nyo daw po nababago ang iyong sarili? Ay, Kuya Nante, nag-mute ka. Napindot yata yung mute. Okay. Thank you. Salamat, Bro Lance. Okay po. Andito po, ang tatalakayin natin ay ang pang-apat, for abandonment. Ang sabi ng Panginoon, Diyos ko. Pero bago po tayo dumako, isang maikling panalangin. Lord, salamat sa biyaya ng buhay na lagi mong pinagkakaloob sa amin. Ikaw nga po ay naalala namin na nakapako sa krus sa kasalukuyan. Ngunit alam namin na ang iyong pagpapako sa krus ay ang aming kaligtasan. Iniwang ka, nabayaan, ngunit para sa amin na hindi na kami iiwan ng Panginoon. Ang dalangin ito ay pinupupuri sa inyong kaluwalhatian at pag-asa sa amin sa pangalan ng iyong pinakamamahal na anak na aming Panginoon sa Kristo. Amen. Thank you po. Okay, balik po tayo. Nakakapel. Pagkaiwan ni Jesus, tangi at walang kapantay. Pag sinabi pong tangi, nag-iisa po, wala po itong kapantay. Alam naman natin, siya ay Panginoon. Ngunit ang pag-alala ng kanyang 7 salita, ito ay tagos sa puso natin. Dahil siya po ay tao rin na naging katulad natin. Sabi nga po niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang salitang Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Masasabi ba natin na siya ay nagkukunwari? Hindi po. Masakit po yun. Marami tayo physically sa Pampanga, nakita ko din po to. Pero tanong po, may naligtas po. Tangi ang Diyos, tangi nga po, tangi at walang kapantay. Ginawa ng Diyos ang ating kaligtasan na siya lamang ang ating daan patungo sa kanyang amang nasa langit. Hindi niya itinago ang sakit. Di po ba? Tingnan niyo po ang larawan. Ramdam po ang sakit. Ramdam ang hapdi ng sugat sa kamay. Ramdam kung paano po siya pinako dyan. Isipin niyo po, kahit siya ay anak ng Diyos, naramdaman niya ang lungkot. Sabi nga kanina ni Bro Angel,
kahit siya nakapako na dyan, inaalala niya ang kanyang ina. At naramdaman din po niya ang pag-iisa. Naramdaman niya ang pag-iwan sa kanya. Sabi nga po ng Hebreo chapter 4 verse 15, naunawaan niya ang ating mga kahinaan. Bakit? Dahil siya din po ay naging taong katulad natin. Isipin mo po, ang isang matandang magulang sa ospital. Nakahiga, walang bantay, tahimik po. Iniisip niya, may nagmamahal pa kaya sa akin? Ganyan po ang pakiramdam ng iniiwan, abandonment. Siguro lahat sa atin ay nakaramdam din ng pag-iiwan. Siguro hindi man ngayon, madalas lagi natin nararamdaman yan. Pero purihin ang Diyos dahil sa kanyang kalagayan sa cross o atin na pagnilay-nilayan sa hapon ito, ay lubos natin na maunawaan, hindi po kasalanan ang makaramdam mong nag-iisa ka. Hindi kasalanan ang umiyak. Hindi kasalanan ang magtanong sa Diyos. Pero huwag lang pong bumitaw sa Diyos. Paalala po ng Panginoon na huwag po tayong bumitaw. Dahil alam po niya, ramdam po niya, at ganun din po ang naranasan niya sa kung ano po ang kalagayan ng bawat isa sa atin ngayon. Next po, Bro Lance. Sa sigaw ng pagkakaiwan, may sigaw ng pag-ibig. Dito nakasalalay, ganun pa din. Matthew chapter 27 verse 46. Diyos ko, nakapokus po. Bakit mo ako pinabayaan? Eloi, Eloi, lama sabat-tani. Ganun din po yan. Ang abandonment ni Jesus ay ating naging salvation. Jesus ay iniwan sandali para ikaw, ako, at sinuman ay hindi na maiwan magpakailanman. Isipin niyo po, ang purpose lagi ng Panginoon sa cross ay hindi para sa Kanya, kundi para sa atin. Sa hinaharap po lagi. Dahil alam po din po natin na ang Kanyang pagpapako sa cross ay hindi lang po isang dekada na ngayon, kundi araw-araw po sa ating mga kapansanan, sa ating paghihirap. Ramdam po natin yan dahil ramdam po ng Panginoon kung ano yung nararamdaman ng bawat isa sa atin sa kasalukuyan. Sabi nga po ng Hebreo chapter 13 verse 5, hindi kita iiwan. Napakaganda po na ating pagnilay-nilayan na hindi kita iiwan. Pero ang Panginoon, iniwan. Pero siya, iniwan ka ba ng Diyos? Hindi. Isang magandang pagpupuri po sa Panginoon pag ikaw ay nakapagsalita sa inyong mga kaibigan, mag-anak, na God is with you. May kapangyarihan po. Tanging ang Diyos lamang ang makakapagbigay ng kapanatagan ng ating mga kalooban sa isip, sa puso at sa gawa. Dahil naranasan na po niya yan. Ano po ang sakit nararamdaman mo sa kasalukuyan? Ramdam din po yan ng Panginoon. Higit pa. Tingnan niyo po ang larawan. Tinako, iniwan. Hindi nagkunwari.
Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Isipin mo po, may isang taong nahatulan ng kamatayan. Ngunit may tao din na sumalo. Di ba? Dapat siyang pinako, pero iba ang nagpapako. Dapat siya nagdusa, pero si Kristo ang nagdusa. May isang taong nagsabi, ako na ang papalit sa kanya. Purihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, sa pagdurusa ng Panginoon sa kasalukuyan, ikaw, ako at ang pamilya natin ay isang mapayapa at masaganang last word of Jesus na inaalala natin taon-taon. Naway, ang ating pagnilay-nilay sa hapon na ito ay isang biyaya na magkaroon tayo ng pagbabago. Hindi lang sa ngayon, ngunit ganun din po sa hinaharap. Salamat po. Maikling panalangin. Lord, salamat sa inyong salita na Diyos ko, bakit mo ako iniwan? Salamat po, Panginoon, sa mga tao nandito. Salamat na hinipo mo sila upang makapakinig ng iyong pitong mahalagang salita na naway pamuhay, iparama, hindi lang para sa kanila, kundi para na rin po sa kanilang mga mahal sa buhay, na maalala ang iyong kamatayan sa cross na nagligtas sa amin sa pamamagitan ng iyong pinakamamahal na anak na aming Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. Thank you po. Back to you, Bro Lance. Thank you, Kuya Nante. Praise God. Ayan, thank you, thank you. So, 5 na tayo. Suffering naman. Ayan, so ito naman yung I am thirsty, yung sa 7 last words. So, number 5 na tayo. Basahin ko lang yung verse. So, later, knowing that everything had now been finished, and so that the scripture would be fulfilled. Ay, nakasulat sa Isaiah. And then Jesus said, I am thirsty. So dito makikita natin na talagang yung pagiging tao ng ating Panginoong Diyos, na siya'y nauuhaw. Pero yung konteksto nito talagang, alam mo yun, kaya siguro pinamagatan to na suffering because nagsasuffer ka na nga, di ba, nasa cross ka na, nakapako ka na. And then, sinabi niya na I am thirsty. Ang ginawa pa sa kanya, ay pinainom pa ng sour wine, yung suka, kumbaga sa atin. And then, ang pinaglagyan pa, yung pinapanghugas nila sa puwet, yung pinangaabot na parang tabo. So talagang sobrang disrespectful and talagang, kumbaga parang walang ano sa kanila si Lord Jesus. Diba? Kikita mo yung sobrang paghihirap na niya tapos lalo pa siyang pinapahirapan. Diba? And dito talagang na-experience ng Lord Jesus Christ mga physical pain and pangangailangan na siya ay nauuhaw. Diba? Hindi ka ba nakaka-relate na minsan yung mga sakit-sakit sa ating mga katawan, lalo na tayo sa mga may kapansanan or may mga sakit. Diba? Even kahit walang sakit, minsan nagkakaroon ng biglaang ano lang sa pagtulog, parang masakit yung liig, na stiff neck, or sa mga likod, mga back pain, di ba? Mararamdaman natin na talagang andun yung pain. But eventually, nandun din yung pangangailangan. Ano kayang gagawin ko? Inom ba ako ng gamot? Or pamamasahe ko? O stretch ko ba? Those are yung pangangailangan ng time na yon. Pero, i-understand, naintindihan ng Lord tayo. Di ba? Ano man yung mga pinagdadaanan natin, ano man yung pangangailangan natin, ay naiintindihan niya ng Panginoon dahil siya mismo ay nagdaan doon. Di ba? And kung mapapansin niyo, napakalupit na nangyari sa kanya dahil sobrang naghihirap na yung kalooban mo, yung physical mo, tapos sobrang uhaw na uhaw ka na. Di ba? Tapos suka pa yung ibibigay sa'yo. Tapos yung attitude pa ng mga tao sa paligid mo. Di ba? And I know, lahat tayo mga PWD, may mga families tayo or servants na minsan mag-serve sa atin ay minsan nagdadabog, minsan may sinasabi pa, minsan nagro-roll eyes pa.
Ay kasi, siyempre, may ginagawa nga naman sila. Diba? And na tayo, nagsabi lang tayo because of our needs. Diba? And we totally understand. Diba? Pero dito sa atin, comfortable ano pa tayo. Hindi tayo nakapako sa krus. Minsan nakaupo pa tayo. Pag-iintay lang. Diba? Minsan naiinip pa. Tagal naman nung inutusan na yun, pinakuha ko lang ng ganito. Or ano, tagal-tagal. Oh na ako or gutom na ako or naiihina ako or whatever it is. Diba? And we are with the Lord in suffering. Diba? Kaya dapat maalala rin natin at maintindihan na in these things, diba, isuko natin kay Lord lahat ng ating mga pain. And bilang sabi nga dito, show His real humanity in suffering na talagang tunay na tao siya, 100% man noong time na yon, and also 100% God. But He chose to be 100%. Diba? To die for our sins. Andun yung kita-kita mo yung nagsasuffer siya, pero nakafocus siya sa goal. Diba? Na matapos ko to. And not just physical thirst, sabi nga dito, He experienced deep pain, weakness, and emptiness. Katulad ng sabi ni Kuya Renate kanina at ng mga previous na talagang naramdaman niya na emptiness, nag-iisa siya, wala siyang kasama. Diba? And it's really so discomfort na naramdaman niya. Diba? Talagang sobrang sakit na kanyang nararamdaman. And dito, sabi nga dito, Jesus chose to suffer so He can fully relate to us. Diba? Talagang, and minsan, pagka may mga iba tayong kasama or tayo mismo, nagdadasal tayo na parang feeling natin, hindi tayo naiintindihan ng Lord. Lord, ang hirap-hirap nito. Ayoko na, alisin mo na to. Diba? But eventually, naranasan ng Panginoong Diyos yun. Diba? Yung katulad ng number 4 na iniwan siya ng Lord. Naramdaman niya na iniwan siya. Bakit mo pinabaya? Diba? And naiintindihan niya ang bawat pain ng bawat isa. Diba? Kaya nag-o-offer siya ng comfort. Dahil ito, naranasan niya to, at kaya kailangan tumutok tayo kay Lord. Mag-pray tayo sa Kanya and bigyan tayo ng kapayapaan. Kung hindi man kagalingan, bigyan tayo ng endurance. Diba? Kung hindi man endurance, understanding kung ano man itong nararamdaman natin. Diba? So that we can react accordingly doon sa plan at magandang plano ng Diyos para sa atin. Kaya doon sa kanyang pagkauhaw, ibig sabihin yun ay yung kanyang mga problem, emptiness, struggles. Alam ng Lord. Jesus knows kung ano man yung pinagdadaanan. And even sobrang care niya. He is so compassionate. And kaya nga, kung may imagine nyo, na nandun siya sa krus at inaalala niya ang pangalang Lance. Lance, para to sa'yo. Inililigtas kita. Ano man yung gagawin mo, yung kasalanan mo, ano man yung pain mo na mararanasan doon sa mga bagay na iaalaw ko sa buhay mo. I care for you. Andito ako, sinasamahan kita. Hindi ka nag-iisa. Diba? I am near. Kasama mo ako at hindi kita pababayaan. Diba sabi nga, the one who said, I thirst is the same one who satisfies our soul. Siya mismo ang nagsasatisfy sa ating mga soul. Kaya siya lang yung nag-iisang makakapulfill nung void, nung hinahanap ng puso natin. Diba na siya lamang. Okay? Ayan, so let's have a quick prayer. Lord, Father God in heaven, thank you. Thank you, Lord, for offering our comfort, offering hope, Panginoon, sa anumang pinagdadaanan namin. Maging problema man ito, struggle, saan mang areas ng mga buhay namin, lang Panginoon namin, na ikaw ay kasama namin at hindi mo kami pinababayaan. Patuloy niyo po kaming palakasin, bigyan niyo kami ng endurance, ng healing,
ng understanding, ng wisdom, and all the things we need, Panginoon, upang mapagtagumpayan, Lord, ang bawat challenges na ito, Panginoon. Sa aming mga suffering, sa aming mga sakripisyo, Lord, help us to die in ourselves and live for you. Deny ourselves, Lord. Carry our cross daily. Follow you, Panginoon. Hindi po namin to kaya without you, kaya palakasin nyo kami, ingatan at samahan lagi, Panginoon. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name. Amen. Praise God. Ayan, so number 6 na tayo. Siyempre may victory. Di ba? Doon yung pinapakita ng Lord sa atin na may katagumpayan. So sabi nga doon sa John 19:30, when he had received the drink, Jesus said, pagkakain, it is finished. Diba? With that, he bowed his head and gave up his spirit. Diba? Binigay niya yung kanyang espiritu. Diba? So, doon makikita natin nakatagumpayan. Diba? Yung declaration na hindi yun pagkatalo. Pero declaration yun na, Ama, tapos ko na yung mission na ipinagkaloob mo sa akin. Yung ipinagawa mo sa akin, tapos ko na. Diba? It is finished. Kumbaga, mission accomplished. Yung kanyang mission impossible, sabi nga, mission accomplished na yon. And the work of salvation is already completed. Nothing more to add. Wala na. Yung ating mga ginagawa, di ba? Sabi nga nung sa Ephesians 2 verse 8 to 9 that for it is for by grace that we have been saved through faith. Di ba? It is a gift from God. At no one can boast. So, wala na tayong gagawin except sumampalataya, believe sa Kanya because yung result ng pagkamatay na yon ay yung kabayaran ng ating mga kasalanan. Yung ating utang already canceled. Di ba dapat diretso na tayo sa impyerno? Pero sinave tayo ng Lord. Ngayon ay sa langit tayo pupunta sa pagkatanggap natin sa Kanya. And yung ating salvation ay very secured. Di ba ito? Ini-encourage tayo lahat, anuman yung ating kalalagayan sa buhay. Diba? Yung ating identity with Christ na namatay siya para sa atin. Diba? Kaya ito ini-emphasize yung talagang victory ng katagumpayan na tayo ay ligtas na. Diba? At manampalataya sa Kanya. Kaya aalisin natin yung pressure ng performance na dapat mag-good work ako, dapat gagawin ko to, dapat magsasakripisyo ako, magpapasakit ako sa sarili. Wala na yun kasi tapos na yung ginawa ni Lord. Diba tayo ay ligtas na. Hindi na natin kailangan gawin yun. Ang kailangan lang natin gawin ay to believe. Yung sabi niya sa John 3 verse 16. Diba that whoever believes in Him will not perish but will have eternal life. Diba kailangan lang natin mag-believe. Kailangan lang natin buksan yung mga regalo natin na nagmula sa Panginoong Hesus. Diba? And celebrate grace and salvation dahil tapos na. Diba? Nailigtas na tayo. So, we don't earn the salvation. We receive and live from victory. Kailangan mabuhay tayo na may katagumpayan. Kasi Jesus didn't say try harder. He said it is finished. So hindi na natin kailangan gawin yung lahat. Parang imagine nyo na may utang kayo na sobrang laking pagkakautang na hindi nyo talaga mabayaran. Diba? And sabi ng Lord, I already paid everything. Diba ha? Ngayon parang pinag-iisipan ko pa kung paano ko babayaran, kung paano ko ano may yung mga pwede kong gawin. Diba? Pero biglang sabi niya, bayad na lahat. Diba? Wala ka nang aalalahanin. Yan ang ginawa ni Lord Jesus Christ sa cross. Diba? At yun ang totoo. Diba? Sa ayaw man natin at sa gusto, it is written in the Bible and it's the Word of God. Kaya dapat tayong mag-believe, anampalataya.
upang mapalaya din tayo doon sa mga things na nag-imprison sa atin. Maybe tradition, maybe culture, but kaya nga we are encouraged to read the Bible para maintindihan mo at gawin yung mga nakasulat doon upang, diba, without faith, so that we have faith to receive the Lord Jesus Christ and ma-please natin si Father God. Alright? So, let's pray, Father God. Thank you, Lord, that you finish it. You finish the mission, Panginoon, with flying colors, Lord, that you died for our sins, Panginoon. Talagang sino man walang makakagawa ng Panginoon. At kayo lang, Lord. Thank you for dying on the cross for us to save us from our sins. Kaya itinataas namin sa inyo ang lahat ng aming mga inaalala at help us to live within identity na kayo ang foundation, Panginoon. Mabuhay kami sa victory every day over sin, over temptation, over sickness, and over problems of this world, O God. In Jesus' name, it is all finished, Panginoon, because of you. Thank you, Lord, that you have already overcome the world. Thank you, and we ask this in Jesus' mighty name. Amen. Praise God. All right, so dito naman tayo sa number 7, surrender. So, Brother Angel? Yes po. Open po para makapag-share. Ay, sorry. Ayan po. Nawa tayo po ay lahat na pagpapala ng ating pong sharing, Ayan, sige po. exhortation ng 7 last sets of words ni Jesus. At para po sa pangpito at panghuling set of words ni Jesus, ito yung panghuli niya mga tinuran bago po siya nalagutan ng hininga. Ama, sa iyong mga kamay ay ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Kanina po sa slide ni Brother Lance, andun po yung parang binigyan na ng title, surrender. Ano po? Ipinagkakatiwala, isino-surrender, isinusuko ko ang aking espiritu. Yan po ay matatagpuan sa Luke 23 verse 46. Sa kompletong pong verse na nakalagay po doon ay Jesus called out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. When he had said this, he breathed his last. Siya ay nalagutan ng hininga. Isipin mo po na si Jesus Christ sa gitna ng matinding sakit, pagdurusa at kamatayan, pero huling pinili niya ay magtiwala pa rin kay Father God. Hindi siya nagpanik, hindi siya yung nataranta na parang nagpakita na siya yung takot na takot. Bagkos ay nag-surrender siya, hindi siya nagreklamo. Hindi siya kumapit sa control. Pag sinabing control, ay tipo bang siya ang masunod. O kaya kung anong gusto niya during that time, ay siya dapat ang makapangyari. No, he didn't. Ang ginawa niya ay surrender. Sa halip, sumuko siya sa Ama. Ibinigay niya ang kanyang spirit. Parang tayo ganun din. Minsan, di ba, sa buhay, pag tayo po ay blessed, magaan, tayo po ay able pa. Kung sakaling ang iba sa atin ay, bago pa man tayo naging may disability, ay meron tayong parang mas magaan, mas malakas, mas kumpletong pangangatawan. O kaya, tayo ay blessed, meron tayo ng gusto natin. Parang it's just so easy to say, para bang madaling makipag-communicate, makipag-usap sa Diyos. Pero pag minsan, pag tayo pa may nararamdaman na, bigla ang problema, may takot. Kung bakit para bang ang ating pong automatic response ay nagpapanik, nagkakaroon tayo ng anxiety, as if kasi gusto natin tayo masunod. Masolusyonan natin, tayo ang gagawa ng paraan. Tayo talaga po ang dapat may control, parang ganon. Pero si God, si Jesus Christ, during that time, siya po ay nag-surrender. Na yun din po ang dapat nating gawin, na ginawang example ni Jesus. Malinaw ang kanyang example, ang tunay na peace, ang kapayapaan, ay hindi nanggagaling sa ikaw ang masusunod or in control. Ang tunay na peace ay nanggagaling sa totoong pagsuko kay God, pag-surrender.
Trusting God kahit hindi mo naiintindihan. Expand ko lang ng konti pero I try to be guided sa 10 minutes na maipasok ko pa rin po ito. Tungkol sa pagsuko. Si Jesus alam niya ang mangyayari pero hindi naging madali ang dinanas niya. Di ba bago pa man sa Garden ng Gethsemane, talagang ang doon ang kanyang takot pati still ang kalooban ang masunod. At nandun na siya sa dulo na ang kanyang isipan pa rin in control ay si Father God. Ganun din tayo, may mga bagay sa buhay na hindi natin maintindihan. Kung sakali nandun ka sa ganitong position right now, baka lang, Lord, bakit ako nagkaganito? Baka mayroon ka pa rin ganyang katanungan o natanong mo na para bang naghihintay ka pa rin ng sagot. Lord, kailan ako gagaling? Iniisip ko rin po yan. Kahapon lamang sa aking pong devotion ay nailagay ko po doon na yung fear ba, will be this lifetime? Kakayanin ko ba ito? Meron po akong spinal cord injury. Or kung ano po ang meron pong dinadala sa iyong katawan. Lord, bakit parang ang tagal-tagal ng breakthrough? Kung mangyari man, parang napapatagal ang ating paggaling. Pero sa verse na ito, sinabi ni Jesus, Ama, hindi dito sinabi ni Jesus, nung siya ay nasa krus, Ama, paki-explain nga sa akin uli kung ba't ako nakapako sa krus. Paki-explain nga uli bakit ako ay dapat mamatay. Hindi po niya sinabi yon. Bagkos ang sinabi niya, Ama, I trust you. Kaya isinusuko ko ang lahat, ang aking espiritu sa inyo. Ikaw ang masusunod. Ang pananampalataya ay hindi tungkol sa maintindihan, maunawaan, alam mo ang mga pangyayari o sitwasyon natin. Yung alam mo lahat. Ang tunay na pananampalataya ay pagtitiwala, trust. Kahit hindi malinaw ang plano, hindi malinaw sa atin bakit tayo dumadaan sa ganito, all we have to do ay kailangan natin panghawakan. God is in control. Siya ang may hawak ng lahat. Nasa kamay niya lahat. At ang pagsuko ay hindi po kahinaan. Sabagkos ito po ay lakas. Kasi sa mundo natin, porket pag sinabi mong suko na, ang ibig sabihin ay parang talo. Pero sa kingdom ni God, ang pagsuko, ang perspective nito ay katagumpayan. Kasi pag sumuko ka sa Diyos, hindi ka nawawala. Napupunta ka sa mas tamang kalalagayan sa kamay ni God. Into your hands, I surrender. Do ang sabi doon ay spirit, pero sa ating pong application dito, we surrender our lives, our health, our bodies to God. Tulad ni Jesus, hindi siya natalo sa cross. Doon nagsimula ang victory natin. Di ba? Imagine mo kung hindi nag-sacrifice si Jesus Christ, kung hindi siya namatay sa cross. Kung hindi lahat nangyari yon, we are doomed to hell. We are bound for all eternity away from God. Pero dahil sa kanyang ginawa, nandun ang katagumpayan, lahat tayo ay saved sa sino man po nanampalataya na sa kanya. At ang ating pong victory ay mangyayari lamang sa ating pagsuko. But of course, alam ko yung salitang acceptance. Hindi tayo may-ari ng buhay ng katawan natin. Accept it. Give it to God. Surrender to God. Alam ko madaling sabihin, I'm talking from the heart. Hindi madali, but that's the only thing that we have, to surrender to God. Lord, hindi ko na kaya. Pag dumating ang puntong ganyan, all you have to do is give it all to God. Surrender. I surrender to you. Hindi yun sign ng kahinaan. Yun ay simula ng totoong lakas. Diba sabi niya, by His grace, diba? He said to me, this by grace, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in your weaknesses. When we surrender, His power is a lot more kaysa nagagawa natin dati. Nasa kanyang mga kamay, tayo, then we are safe. Pansinin mo, hindi lang basta sumuko si Jesus, pinili niya kung kanino siya susuko. Di ba madaling magsalita na ayoko na. Anong gagawin mo after nun? Para bang
parang kung susuko ka, kanino mo ibibigay? Then we give that to God, sa kamay ng Diyos. Mga kapatid, maraming bagay ang pwede nating kapitan. Of course, sarili natin. Marunong ka, madiskarte ka, baka masolusyonan mo yan. Pero tanggapin mo, wala talaga tayong alam. Baka yung doktor, ibang tao, baka mga expert, naghihintay tayo ng mga discovery, sana maimbento na, madiscover na yung ituturok sa spinal cord ko para gumaling na ako. Kaso, alam mo yun, totoo kaya yon, maaaring pera o mga plano na pwede mong kapitan, pero lahat ng yun ay may limitasyon. Pero sa kamay ng Diyos, hindi tayo magkakamali sapagkat hindi siya mangiiwan at hindi siya mapapagod. After all, siya may-ari ng lahat, di ba? Kapag inilagay po natin ang ating buhay sa kamay niya, we surrender our lives to Him. Kahit hindi mo kontrolado ang sitwasyon, secured pa rin tayo. Secured pa rin tayo. So application nito sa ating buhay, tatanungin mo ngayon ang sarili mo. Nung tinuran ni Jesus Christ, into your hands I surrender my spirit. Ano kayang bagay sa buhay natin ang dapat mo ring isurrender o let go? Meron pa ba? Ano yung pinipilit mong kontrolin? Meron ba? Surrender mo na yan kay God. Ano yung kinakatakutan mo ngayon? Singit ko lang, Lord, lumalala ba ako? Gumagaling ba talaga ako? O tumitindi itong nararamdaman ko? Dati, hindi naman matitigas to masyado yung arms ko saka chest ko eh. Bakit ngayon, kumpara nung first, second year, bakit ngayon parang mas mabigat na ang nararamdaman ko? Gumagaling ba ako, Lord, o hindi? Fears, di ba? That I have to surrender to God. Ikaw, ano yung mga kinakatakutan mo at present? Maaring health mo, future mo, pamilya mo, o emotion mo? Ngayon, ini-invite ka ni Jesus. Ilagay mo yan sa kamay ko. Tingin ka sa parting kanan sa taas, si Jesus Christ. Of course, hindi naman yan eksakto mari ang mukha ni Jesus, but the hand. Inaabot niya ang kanyang kamay sa'yo. Ilagay mo ang lahat ng bagay na iniisip, pinag-aalala mo sa kanyang mga kamay. Hindi niya sinasabi madali lahat ng ito, pero sinasabi niya, it's gonna be worth it. Sumurrender na po tayo. So, sa akin pong closing, mga kapatid, kung si Jesus, sa pinakamatinding moment ng buhay niya, pinili niya magtiwala sa Ama, gaano pa kaya tayo na hawak na niya ngayon? Di ba tinanggap na natin kay Jesus? Tinanggap na natin si Jesus. Masabi ko lang, minsan di ba, iba yung naniniwala ka, tinanggap mo siya sa isinasa buhay natin. Parang ang hirap ng application. Lord, you are my master. You are my Lord. You are my Savior. Pero tayo pa rin ang nasusunod. Parang talaga bang Lord natin si Jesus? Talaga bang nag-surrender tayo sa Kanya? O baka tayo pa rin ang may hawak na mga desisyon sa buhay natin? We have to surrender all. Surrender the pride. Surrender. Ano yung mga nagpapabagal? Alam mo yun, nagpapalayo sa atin sa Diyos. We surrender those all sa Kanya. Every day we have to surrender. Pwede mong gawin ito personal prayer. Lord, hindi ko man naintindihan lahat. Pipiliin ko pa rin magtiwala. Sa iyo ko pinagkakatiwala ang buhay ko, ang pain ko, ang future ko. Lahat-lahat, I surrender all. Sapagkat alam ko na nasa tamang kamay ako. At maalala natin mga kapatid, hindi ka mawawala kapag sumuko ka sa Diyos. Mas lalo kang matatagpuan. You will be found, we will always be found sa Kanyang perfect will if we surrender. At bago po ako, nakapag-pray na rin po ako, may habol ko lang po ito. Ang pagsuko ay hindi ibig sabihin one time lang na desisyon o gawain. From my heart, gusto ko ring magawa yung tong sinasabi ko o sasabihin ko sa inyo. Ang pagsuko ay every day, every moment. Ngayon nahirapan ako. Bigat ang katawan ko, sakit ang likod ko. I choose to surrender, Lord. Ikaw nang bahala. Ang pagsuko ay hindi one time.
ang pagsuko ay everyday. Choose to surrender every day, every moment. That's the only way to our victory. To God all the glory. Back to you, Brother Lance. Amen, bro. Thank you, thank you. Praise God. So, yun ko lang yung ating... okay. So, thank you, Brother Angel. So, lastly, kasi ko lang spotlight. Ayan. So, ito lang yung call to action natin. So, step para ma-embrace natin yung pananampalataya talaga sa Lord. Diba? So, kailangan, as God commanded, we should forgive because Christ died for us, forgiven all our sins. Diba? Forgive all our sins. So, tayo, pinatawad na tayo. Parang, alam mo yun, parang simple logic lang na pinatawad ka nga na tapos ikaw hindi ka magpatawad. Diba? So, but eventually, yung lalim nun ay sana rin ay maintindihan natin. Every time we see a cross or we remember Jesus, remember always that He died for us. Pinagdaanan niya yun. Diba? May na rinig pa nga ako na yung pagkamatay ni Lord Jesus is talagang yun yung pinaka-worst way to die in all generations. Diba? Pero pinili ng Lord yun para i-save tayong lahat. Diba? And syempre, trust. Trust God's unwavering love, unconditional love. Hindi siya nagbabago. Diba? Love ka niya kahit ano pang nangyari, ano pang nagawa mo, ano pang feeling mo na sobrang dumi mo or nagawa mo in the past or iniisip mo, God still love you. Huwag kang bumitaw sa Kanya and continue to trust Him. Diba? Because He has great plans for you at may purpose siya sa'yo. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. And then continue to pray for strength and guidance. Diba? Yung mga pinagdidaanan, continue to pray. Huwag kang mawalan ng gana na mag-pray. Diba? Because pinga natin lagi, the best is yet to come. Diba? Pagising mo kinabukasan, baka yun na yung time ng healing mo. Diba? You always look forward sa bukas. Diba? Yung mga challenges mo ngayon, sabi nga ni Brother, you surrender it to the Lord. Diba? Kasi kung hindi mo yan isusurrender at bubuhatin mo na mag-isa, ay hindi yan ang design ng Lord. Kaya nga sabi ng Lord Jesus, cast all your burden upon me because my burden is light. Diba? And I can give you rest. So, all those things, kailangang malaman natin so that we would know how to trust the Lord, how to depend on Him. We know His power, what He did. Kaya we always encourage, read the Bible para malaman mo at maisabuhay mo. And then syempre, do not isolate yourself. Stay connected in the community, in your church, in your family. Talagang kailangan mo dahil ang design ng Lord ay mag-grow tayo together. 'Di ba? Walang lone ranger Christian daw. So we really have to stay connected all the time. Join the D group, join the church, join a Bible study. Yan. So before tayo go, I think we can pray at least siguro mga 3 minutes, 2 minutes, and then we can go to our breakout. So I give you 1 to 2 minutes, and then in your silence, you know that today is a celebration of Christ died for us, diba, in the cross. So repent of all your sins. Talk to the Lord. Not the usual na pinagpe-pray mo, but just talk to the Lord silently kung ano siya sa buhay mo, and let the Holy Spirit move. Okay? Let's pray muna.
Okay. Thank you everyone. So, ayan, praise God. So, meron tayong discussion, questions dito. So, bago tayo magpunta sa breakout, so alin sa pitong huling salita ni Jesus ang pinaka tumimo sa iyong puso at bakit? And then, palit yung number. Paano ipapakita ng pitong huling salita, pinakita ng itong huling salita ang pagkatao ni Jesus at paano mo ito may sasabuhay sa iyong araw-araw na buhay. And then, number 3, paano ka tutugon sa sakripisyo ni Jesus sa krus batay sa kanyang pitong salita. Yan. Praise God. So, off ko lang yung recording.